Mas rehas ang isang Chinese national matapos mahulihan ng droga sa ipinadeliver niyang pagkain. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Hindi na nakapalag ang Chinese national na ito nang hulihin siya ng mga pulis sa isang pogo hub sa William Street, Barangay 13, Pasay City, Sabado ng gabi. Nakitaan kasi si Peng Cheng ng hinihinalang shabu sa pinadeliver niyang pagkain. Base sa investigasyon, isang drug personality pala sa Las Piñas ang pinagmulan ng pagkain at hindi sa isang restaurant. According to the delivery rider, pinick up niya yung pagkain from a person in Parañaque and then delivered. Parang from person to person yung transaction. Hindi siya sa fast food. Nasa halos 14,000 pesos ang halaga ng hinihinalang droga at may nakita ring foil sa loob ng box ng pagkain. Una na raw naghinalang SG ng establishmento dahil wala naman daw dahilan para magpa-deliver ng pagkain mula sa labas dahil may mga kainan sa loob ng hub. Sa kuwang ito naman ng CCTV, kita naglalakad ang mag-asawang ito sa kanto ng Dasmariñas at Quintin Paredes sa Maynila pasado alas 5 ng hapon nitong November 1. Makikita naman ang lalaking nakadilaw at kasama nitong nakamotor sa sidewalk. Nang makalagpas ang mag-asawa, agad umaksyon ng dalawa para hablutin ang pouch ng babae sa katumakas. Pagdating ng Ongpin, o-overtaken pa sana nila ang SUV na yan pero sumalpok na sila sa kasalubong na sasakyan. Dito na sila tumakbo sa kahinabol ng ilang lalaki at mga nakamotorsiklo. Sa Yuchenko Street, nakipagpatentero pa ang mga sospek sa mga humabol hanggang makorner sila. Kinilala ang driver ng motor na si Christian Austria, 23 anyos. Habang ang 20 anyos na si Mark Louis Galvero alias Macmac naman, ang backride na siyang humablot sa bag ng babae na may lamang 18,000 pesos. Na-recover naman ang bag at pera mula sa mga sospek kaya hindi na nagsampa ng reklamo ang mag-asawa. Pero kulong pa rin sila dahil nahuli rin sila sa iligal na pasugalan. Na-corner naman ng mga pulis sa entrapment operation ng lalaking ito. Pagkaabot ng pera ng babaeng katransaksyon niya, ang relo pala kasing ibinibenta ng sospek na nakaw lang dahil sa babaeng ito. Kwento ni Bernadette, isa lang ito sa 4 na relong nawala nang mabiktima ng dugo-dugo ang kanyang kasambahay noong Setyembre. Bukod sa mga relo, may 22,000 pesos at $900 o katumbas ng 50,000 pesos na naibigay rin sa kawatan. Nakita raw ni Bernadette online ang kanyang gamit. Tsempuhan na, tapos biglang may serial number. Tapos chinek ko talaga ano yung serial number kasi nasa amin yung mga box eh. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang sospek na maharap sa kasong paglabag sa batas kontra fencing at pagbenta at pagbili ng nakaw na bagay. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.